Hello, magandang hapon. Bago tayo magpa-arrest serye, no? May nag-forward sa akin nito, nung issue na to. Sabing ganon, isang restaurant owner hindi ikinatuwa ang ginawa nila Rosemar daw. Tingnan nga natin to, men. Ano bang issue na naman dito kala Rosemar? Tingnan natin. Isang restaurant owner nagreklamo dahil sa ginawa ng Team Malakas. Mapahanggang sa ngayon nga ay mainit pa rin pinag-uusapan sa social media ang isyong kinaharap ni na Rosmar Tan, Palawan pa rin ba to? Randon Labador, Markitan at ng buong Team Malakas sa bayan ng Coron, Palawan dahilan para ideklara silang persona non grata o unwelcome person. Ngayon nga ay may panibagong issue na namang pinag-uusapan sa social media at ang diumano'y ginawa ng Team Malakas na ikinadismaya raw ng isang restaurant owner. Isang may-ari diumano ng restaurant ang nagreklamo tungkol sa Team Malakas na pinamumunuan ni na Rosmar Tan at Renton Labador dahil hindi umano nagbayad ang mga ito para sa kanilang pagkain kapalit ng pag-promote sa kanilang food business. Sa isang tweet, isinalaysay ng isang netizen kung paano kinausap ng coordinator ng mga nasabing social media influencer ang isa sa kanyang mga kaibigan na isang may-ari ng restaurant sa Coron para sa isang Coron! deal kapalit ng libreng pagkain. Gayunpaman, hindi lubos na naintindihan ng may-ari ng restaurant na maghahain siya ng pagkain sa grupo ng libre. Friend ko yung owner ng isa sa mga kinainan nila here. According sa manager, magulo kausap yung coordinator nila. So ayun, ang dami nilang order at sa kanilang na-inform na nagpapasponsor nung inabot na ang bill sa kanila. Even sa serves, no tip. Saad ng netizens, Okay. So, hindi, yung ex-deal na tinatawag, nangyayari naman talaga yan eh, lalo na kung sa celebrity. May tinatawag kasi na ex-deal eh, yung parang scratch your back and I will scratch yours. Ay, scratch your back. Scratch my back and I will scratch yours. Parang ex-deal ang tawag. Minsan, or kadalasan, ang nangyayari dyan, yung mga artista kadalasan ang gumagawa niyan eh. Yung may i-avail silang service sa'yo, in exchange, ipopromote nila yung yung business mo. O, halimbawa, si Sharon Cuneta, no? Pero alam ko, nagwo-work yan sa... Pero depende pa rin kung papayag yung may-ari. No? Pero alam ko nagwo-work yan sa sa mga level nila Sharon Cuneta. Sorry, ayun lang kilala kong sikat. Sino pa bang sila Piolo Pascual siguro yan. Nagwo-work yung mga ganyan. Pero yung sa I don't know kung may value yung status ni nila Rendon Labador. Kung ako yung business owner, napapayag eh kasi hindi naman sila ganun eh. Si Manny Pacquiao pa pwede. Manny Pacquiao. Pwede. Or sino ba yung mga sikat? 'Di ba? Pero yung sila sila Rose Martan. Kasi parang nakalagay dito nung yung isang post. Another kakupalan Team Malakas. Friend ko yung owner ng isa sa mga kinainan nila here. According sa manager, magulo kausap yung coordinator nila. So ayun, ang dami nila in order at sa kanilang na-inform na nagpapa-sponsor nung inabot na ang bill sa kanila. Even sa siguro sa server siguro, no tip. Pero if ever na if ever na hindi ka agree, dapat nilaban ng may-ari, no? Wait, parang hindi ko naintindihan. Pero sa bagay, manager kasi siguro oo lang ng oo eh. Dahil syempre nai-starstruck na, hindi niya na pinaprocess yung kaya dapat may presence of mind ka pagka ganyan eh. 'Di ba? Or wala namang contract. Mas maganda sana may pirmahan din sa ganyan eh, no? Pero biglaan kasi 'yun eh.
Ngayon, ang tanong, may pinromote ba silang kainan sa Coron? Sa post nila? Kung wala, egol yun, men. Egol, lugi. Inabot na ang bill sa kanila. Even sa serves, no tip. Saad ng netizen sa isang Twitter post. Actually, if I am not mistaken, lahat ng restaurants na kinainan nila sa Coron ay sponsored na sila ang nagdesisyon. Dagdag pa nito. Ay, ano yun, men? Yan din ang problem pagka no? Pagka halimbawa dito, feeling sikat ka na, no? Sige, pwede mo namang i-insist, pwede bang sponsor niya ko at po-promote na, kung hindi pumayag, wag yung kayo yung nagdi-decision. Yeah. Kasi malabo yung detalye kasi nito eh. Walang actual na nagsasalitang tao, puro hearsay. Pero dun tayo pupunta kung yun ay totoong nangyari talaga. 'Di ba? Well, hindi naman masama yun kung yung both parties ay nag-agree. Or baka mamaya kasi lumutang na lang to dahil may masamang ganito ang nakikita ko eh. Siguro may agreement naman nagkaroon ng persona non grata issue. So yung value ng pag-i-endorse nila ng Rosemar mukhang mawawala. Tama? Kaya siguro nagbiter-bitera na lang yung may-ari ng mga restoran na hindi nila mapapakinabangan yung ex-deal kasi nga na persona non grata to mga to eh. Pero hindi natin alam ang istorya, Dapat magsalita din talaga yung mga mismong may-ari ng restoran. Or tingnan natin explanation nila Rosemar dito. Dahil sa revelasyong ito ng Twitter user, maraming netizens pala nila, na dismaya at talaga namang nagbigay ng kanilang saloobin kaugnay sa ginawa ng Team Malakas. Grabe naman yan, pagkain na lang, iburaot pa. Namimigay kayo ng milyon tapos bill sa resto, di nyo kaya bayaran. WTF. Paghugasin nyo ng plato sana. If you are a content creator, influencer, and kakain sa restaurant, magbayad kayo. Gayunpaman, may ilang netizens din naman ang pinagtanggol ang Team Malakas, partikular na si Rosemar Tan, dahil marahil ay hindi lamang umano nagkaunawaan sa pagitan ng dalawang kampo. So, kung walang pagkakaunawan, dapat kinlaro kasi muna bago ang lahat eh. 'Di ba? Pagkukulang pa rin ng kampo ni Rosemar Tan 'yun. Hindi mo na nila minake sure. 'Di ba? Huwag daw kaagad husgahan ng mga ito, gayong hindi naman daw sila sobrang hirap para hindi makapagbayad sa mga pagkaing kinain. Samantala, wala pang ang pahayag kaugnay dito sina Rosemar, Rendon at ang buong Team Malakas. So that's it. Ano ang masasabi mo sa videong ito? Huwag mahihiyang ibahagi ang iyong opinyon sa ating comment section. Pero parang hindi nga naman maganda yun, yung pupunta ka doon sa lugar, tapos ang gagawin mo na lang ay parang ang taas naman ang tingin sa sarili mo nun. Pero we don't know ang buong istorya, speculations lang ang natin. Unang-una, hindi naman talaga yung mismong yung mismong owner yung nagsalita pala, yung kaibigan daw ng owner. Diba? Pwedeng imbento, pwedeng hindi. Kaya abang tayo sa mga susunod. Pero kung papayagan tayo mag-speculate, feeling ko may nangyaring agreement kasi late na lumabas lumabas na lang yan nung na persona non grata sila eh. 'Di ba? So siguro feeling ko speculations lang po to Alert speculation alert. Speculations lang to sabihin ko. Siguro ang nangyari niyan nagkaroon naman talaga ng deal. Nai-endorse sila. Ang problema nga, yung magi-endorse sa kanila persona non grata. Parang hindi na rin matutuloy kasi
nakakahiya. 'Di ba? Halimbawa, let's say, ang business mo sa Coron Palawan, tapos ang mag-endorse sa'yo ay mga sinuka ng city nyo. Ano yun? Yari siya dun, di ba? Now, next, para serye tayo, no? May kumakalat na balita na may ipis daw dun sa ni Diwata. Doon sa paresan ni Diwata. I think Pasay ba to? Imposible. Imposible yung sinasabi mong may ipis. Baka yung ipis na... Mga defender ni Diwata, no? Parang, hindi nila talaga matanggap. Putang ina, ang dugyot nga ng lugar, maraming nagsasabi eh. 'Di ba? Hindi ko naman dinidismiss yung yung possibility na talaga na malay mo siraan or Pero parang kung may talagang ipis, kasi nga dugyot yung lugar eh. May uod nga eh. 'Di ba? Parang yung mga ni Diwata, parang hindi nila talaga matanggap Imposible. Imposible yung sinasabi mong may Imposible. Hindi nila matanggap ipis. Baka yung ipis na tuyo pa yung... Pinitsura, Hindi, ganito. Sige, paano, dapat i-explain nyo, paano nagkaroon ng ipis si kuya? Let's say, sabihin natin, imposible na magkaroon ng ipis. Saan nag-alaga muna siya ng ipis? Nilagay niya somewhere, nilagay niya siguro sa plastic or kahon. Tapos pagdating niya sa kanya, lalagyan ng ipis. At mag-aabala ka sa ganun, men. Unang-una, hindi naman vlogger to eh. Vlogger ba to? Ito, maniniwala ako na ito ay gawa-gawa lamang. 'Di ba? Maniniwala ko na ito ay gawa-gawa lamang kung vlogger din itong Pero sabi kay Jalin daw, tao ni Francis Leo Marcos daw to eh. Pero I don't believe, no? I don't believe. I don't know, dahil kritiko lang siguro ako ni Diwata. Pero napaka-absurd nun yung magdala ng ipis. Sa bagay, ganun mag-isip si FLM eh. Hindi ko na rin alam kung ano yung paniniwalaan ko eh. Pero kung tatanggalin ko si FLM sa equations, dapat, wait lang kung talagang planado yung paglalagay ng ipis, dapat nagvi-video to eh. Dahil kailangan niya ng evidence eh. 'Di ba? Buti nga ang ginawa na lang nito, nagreklamo na lang siya doon sa Yun ang nag-aano sa isip ko eh. Kasi kung kung fake na naglagay ng ipis nga, dapat nagvi-video yan eh. Dahil ang goal mo naman kaya ka naglagay ng ipis para siraan si Diwata, 'di ba? Bakit hindi mo i-video? Pero ito, diretso naman siya nagreklamo, tsaka hindi naman siya yung agaw eksena to. Wala. Isang lalaki nga ang nagwawala at nagrereklamo. So, ayun yung video, nabubwisit din ako dito pagka mga supporter ni Diwata. Lipat tayo sa iba, Then, tapos may nakita ko dito, ini-inspect yung ni Diwata. Wait lang Ito yun, sinundan siya ng mga vlogger. Vlogger daw yun. Pero ba't parang hindi naman siya nagvi-video nung time na yun? Ayan si Kuya, oh. Oo.
Ayun, kuya, may ipis. Ayan siya, ayan, oh. Ayun, oh. Ayan yun eh, ayan yun Ayun si kuya, may ipis daw, oh. Ate, hindi man takin na. Ito yun, oh, ito yun. Oh, bakit ikaw nga, kuya, eh? Sinabi namin yung sabaw namin may ipis. Dinimanda mo ako. Grabe, ano. Grabe magtrato to mga ano, fans ni Diwata. Parang bawal na bawal magkaroon ng ano. Ito ha. Napatunayan ko naman kasi ano napatunayan naman natin na inuud talaga dyan sa lugar at ang dami ng ano na nagre-review na dugyot talaga dyan. Imposibleng hindi mawala ng ipis. Grabe naman kayo mag-ano dito. Makikita doon, kuya. I-rewind yung CCTV, kuya. I-rewind namin CCTV. Ito, oh. Nakasuwang ka, kuya. Ayan yun eh, ayan yun. Ako pa naman nagluluto ng sabaw, kuya. Sasabihin mo may ipis. Oh, ayan si kuya, oh. Hindi naman sa pagluluto yung may ipis men eh. Natural, hindi nyo naman lalagyan ng ipis ang sabaw. Ano ba? 'Di ba? Hindi nyo naman lalagyan ng ipis ang sabaw. Alam ko yun. Pero ano tawag dito? Ang pinag-uusapan kaya may ipis, yung hygiene ng lugar. Ano ba naman to mga taon to? Maaring ganito ang nangyari. Let's say hindi sinadya nitong ang nangyari siguro niyan, kumakain siya, biglang tinalunan siya ng ipis or something, hindi niya napansin. Kasi yung kuhaan nyo ng pares kasi nakatiwangwang lang yun eh. 'Di ba? Parang marami yung napatong-patong na bowl sa exposed area. Dapat nga mali yun eh. Dapat pagka sa sobrang katamaran yung iserve mo ha. Yung isang review, si accountant, ano ba yun? Off-duty accountant ba yung off-duty accountant yung niya kay, tingnan natin yung process yung process ng pag-order sa inyo. 'Di ba? Tingnan natin. So ito yung kay off-duty accountant. Pwede kasi ganito ang nangyari. Doon sa sabaw wala 'yon kasi sabaw 'yun eh. Mainit 'yun eh. Pwede kasi nangyari 100 ganito. pesos na Diwata Paris Overload. Anong kasama ng pagparto? Only rice, preso drinks, only sabaw. So, Sulit ito, ba? Million views din daw ang video pag dito nag-vlog eh. Nasa Manila na rin lang ako. Try natin. Tara, papunta kami sa MOA. Napadaan kami sa pwesto ng Diwata Paris Overload. Doon sa may Nandito na tayo. Bali yung tatlong order. Tatlong order na, Paris Overload. Paris Overload. 300 lang sir. Anong kasama ng pagparto? Only rice, preso drinks, only sabaw. 300. Thank you po sir. Andun yung Paris Overload. Paris Overload lang. At ito Tignan mo, ha? sa kanilang menu. Barbecue. ito naka-estante. Ayan, nakatiwangwang yan mini. Oh. Nakatiwangwang yung mga pares dyan. Hindi nyo naman nababantayan yan eh. Electric fan na nga lang yung pambugaw ng langaw nyo. Ba't may electric fan dyan? Ibig sabihin, pambugaw nyo ng langaw yan. Kaya posible na malagyan ng ipis yan. At nung nalagyan na ng ipis yan, syempre, kakulay din ng ipis yung nagtago yung ipis doon sa ilalim. Posible. 'Di ba? Mas absurd pa nga yung yung i-claim nyo na nilagyan ng ipis yung well, pwede mangyari yon kung talagang gusto niyang mag-viral yung video niya, gagawin niya yon. Pero yung yung nakita nyo kung paano nagpe-prepare. Actually, that's a no-no eh. Dapat nilagyan na lang ng estante yan eh. Naka-prepare yan sa loob ng estante lahat, pwede. Or the moment na mag-o-order lang, saka lang lalagyan dapat. Hindi yung naka-prepare na ganyan, nakatiwangwang na ganyan. Diba? Kaya posible na magkaipis talaga.
Tapos may uod pa nga, di ba? Dahil ang baho ng lugar. May nagsasabi nga malakaw, buti nga walang ano eh. Ako nagluluto ng sabaw, kuya. Ako nagluluto ng sabaw. May ririwan yung CCTV. Ngayon, i-rewind yung CCTV. Asan ang CCTV ngayon? Ito ay nangyari June 19. June 21 na ngayon. Asan ang CCTV nyo? 2 araw na. Actually, baka hindi nga lang June 19 nangyari yan dahil late upload na to eh. Mga June 18 pa nangyari yan. Asan ang CCTV niyan? Kung i-rewind nyo yung CCTV, ano nangyari doon sa CCTV? Hindi nyo rin mailabas, di ba? O paano yan? Oh. Ako Ngayon, anong nangyari? Lahat ng vlogger ni Diwata, inaano to. Lalo na may pangit na ano eh. May pangit na vlogger to si Diwata. Nakamukha niya rin eh. Isa rin yan sa itatopic niya ngayon. Mabubuli ngayon to. nagluluto ng sabaw. Ayun, ayun. Oh, si kuya. Nangyari niya. Ayan, oo. Basher yan. Basher yan. Bayan yan, bayan. Yan, basher. Basher yan, basher. Sabihin niya may ipis yung sabaw namin. Basher yan, oh. Ayan, basher yan si kuya. Ayan, oh. Nakaluto lang ng sabaw namin, sabihin niya. May ipis daw. Ayun. Ayan, oh. Ayan. Hindi naman yung sabaw ang may ano eh. Pero pwede makasuhan to, men. Yang sunod ng sunod sa kanya. Ingat din kayo, ano? So, tingnan natin tong ano. Mukhang napuntahan siya ng ano eh. Ano ba? Magpa-file din ako ng kaso sa kanya. Nakaraan may lumabas na naman daw, may ipis naman daw. Ito na nga. Okay mga true friend, dito nga tayo sa Diwata Pares. Alamin natin kung anong mga problema ngayon nangyayari dito. Ito guys, ang daming tao dito. Ayun, Wait lang. Doon muna tayo sa may video na ito. May... Ano ba tong video na to? Ang daming galit sa akin. Ang daming gustong pabagsakin yung business ko. So kailangan maging aware din ako na hindi lang ganun-ganun lang kabilis para dahil mayroon na isang tao na nagsabing may ipis kahit hindi naman totoo, patunayan niya muna. Kaya ang mangyayari din dyan, Hindi men eh. Bakit gusto kong pabagsakin, men? Eh di sa Jollibee ginagawa na rin yan. So ito, mga taga, ano na ba to? May taga City Hall ng Pasay, o nga. Hindi uubra yung dahilan na maraming gustong pabagsakin eh. 'Di ba? Well, 'di ba may CCTV kayo? Bakit hindi niyo ilabas yung CCTV? Kung halimbawa yung patutunayan na ano na totoo yung ano, nireklamo na unang-una nga ganito ang pagkakamali kasi, men. Ang malaking pagkakamali na nangyari no nagreklamo sana sa'yo, todo deny agad kasi kayo agad. Kasi nilapitan kayo ng ng customer eh. Nilapitan kayo ng customer eh. 'Di ba? Nireklamo sa inyo. Ibig sabihin, yung customer gusto mo nang mapansin nyo. Eh, ang nangyari, inaway-away nung ng staff nyo. Or kahit ikaw mukhang masungit ka nun nung may nagrereklamo eh. 'Di ba? Tapos ngayon pinuntahan ka ngayon ng taga City Hall ng Pasay. Nakukuha nyo mga kababayan ko? Ikaw ang unang nilapitan dahil kung ako, tingin ko nagiging bias ba ako? Hindi, kritiko kasi ako eh. Kaya ang isip ko, leaning towards doon na totoo yung nagrereklamo. 'Di ba? Pero sige, yung version ng mga supporter nito, ang panig naman nila hindi totoo yung nagrereklamo. Naiintindihan ko naman 'yon. 'Di ba? Pwede naman kasi 'yon na hindi totoo yung reklamo, 'di ba? So ang sa akin kasi, ang mga tinitingnan ko doon, unang-una, napaka absurd na may magdala ka ng ipis doon para ilagay doon sa pares. Pangalawa, nakita naman natin kung paano nila iladlad yung mga pares nila doon, di ba? Handa nang nakabuyangyang na pwede talagang puntahan ng ipis. Pangatlo, marami nagvo-vlog na mabaho talaga dyan sa lugar at may uud pa.
'Di ba? May mga langaw pa nga daw eh. Pang-apat, 'di ba? Kayo ang nilapitan kasi nung nagrereklamo. Ang nangyari, inaway-away nyo. 'Di ba? Wala kayong ginawang action dun sa ano na yung sincerity na ay saan nyo po na ano yan? Saan nyo po banda na kuha yung pares na yan at i-trace natin kung saan ang galing. Wala, nangyari, nagwala yung staff mo eh. Tapos binidyohan na sinusundan pa min eh. 'Di ba? Ako, bagamat hindi ako sigurado, mas kampi ako dun sa nagrereklamo. Kasi hindi niya naman, wala naman ako nakitaan na dinify niya na logic eh. 'Di ba? Para anuhin nyo. Habang nagrereklamo siya, hindi naman siya naka-video ng ganun eh. Talagang gusto lang kayo makausap nung nagreklamo. Ang problema ganyan. Ngayon pinuntahan ng Pasay City Hall. Hindi natin masasabi kasi nakikita ko ngayon ang daming galit sa akin, ang daming gustong pabagsakin yung business ko. Ito kasi ang problem. 'Di ba? I-address muna natin yung mismong problema. Saka na tayo conspiracy theory agad ang hinahain ni Diwata eh. Na maraming galit sa akin, maraming muna, tingnan muna natin yung facts. Tingnan muna natin, mag-i-inspect muna sila or ano ba yung findings. So kailangan maging aware din ako na hindi lang ganun-ganun lang kabilis para dahil mayroon na isang tao na nagsabing may ipis kahit hindi naman totoo, patunayan niya muna. Kaya ang mangyayari din dyan, tumawag na rin ako ng lawyer ko, magpo-file din kami ng kaso. So kailangan ko din malaman yung pangalan niya para magharap. Kasi hindi lang pwede na ganun lang eh, magreklamo lang ng ganyan eh. So at saka siya, patingin niya ng pangalan niya, pagsulan ko lang din para magpag-file. Wala ka. Wait lang po. Kaya natin, tinatinasan yung sa akin ito. Saan yung sinaserve? Tinatinasan yung lang, kung yung may laps eh. Ayan, tinignan niyo na po, doon kami nag-review ng trabaho dito. O, in-inspect nga, may lapse nga daw. Na-inspect ka na nga, men eh. Doon yung kanin. Ganito ang problem kasi, let's say gawa lang yung ipis na yon. Na-trigger ngayon itong mga taga City Hall na inspectionin ka. Ngayon nakita na City Hall, may lapse dun sa food preparation mo. Labas na yung doon, labas na yung ipis doon, men. So, tapos yung kaso mo sa nagreklamo, ito yun. Ito na nga. Ito pa, yung maging resulta ng inspection namin, pwedeng gamitin mo, pwedeng gamitin niya. Okay lang, walang problema. Yes. Wala pong maging problema. Wala lang kami sa yun. Kasi ganito, di ba sabi mo may nagreklamo. Oo, iba yung kaso noon. Iba yung kaso noon. Bahala ang business ng mga taga City Hall ng Pasay, yung sanitation ng lugar. May lapse nga daw eh. Hindi naman, sabi mo nga, hindi kayo pupunta dito pag walang reklamo. Pinakita ko naman lahat sa inyo kasi sabi nyo taga City Hall. So, karapatan nyo din i-check talaga yung tindahan natin. So, nandito kayo na-check na. Na-check na nila. May lapse nga. 'Di ba? Yung pagkakaroon ng ipis, labas na sila doon. 'Di ba? Ang ngayon, pag magkakasuhan ngayon kayo, ang titingnan ng korte, may posibilidad pa, since wala naman kayo na ipakitang CCTV na nilagay niya mismo yung ipis dun sa pares mo, na pwede naman mangyari. To be fair naman sa mga supporters ni Diwata, pwede naman mangyari yun eh. Kaya lang, magko-corroborate ngayon yung resulta ng inspection ng City Hall doon sa reklamo. Doon ka patay. Di ba? Hindi madi-disregard na doon yung ipis-ipis, di ba? Wala na yung ipis-ipis doon. Isa lang ang kaso niyan, yung sanitation mo bagsak. Di ba? Feeling ko pag nagreklamo ka rin na nagreklamo ka rin sa fiscal, tapos sasabihin mo naninira yung naglagay ng ipis. Tapos titingnan din ng fiscal yan eh. Wait, totoo ba talagang madumi yung lugar ni Diwata? Yung result nila, sabing ganun, pwedeng gamitin daw nung nagrereklamo eh. May lapse ka eh. Di yari ka talaga dun, men. At least, wala tayong tinatago. Ngayon, regarding naman dyan sa tao na yun, kasi hindi natin masasabi kasi nakikita ko. Ang kulit ni Diwata eh, hindi nga yung sa tungkol doon sa tao nagrereklamo, yung galit mo doon sa tao ng
yung sa tao na nagrereklamo, labas yun eh. Ang business lang nitong mga taga City Hall, ay yung kung anong in-inspect nila, labas sila doon, men. So, ganito kasi yung nangyari. Para maliwanag, sige, sasakyan ko yung narrative ni Diwata na may naninira sa kanya, no? At mag-a-agree na rin ako na yung ipis ay itinanim doon. 'Di ba? Itinanim doon ng kung sino man yung nanira na yon. So, ngayon, yung naninira na yon, gamit yung evidence niya na may ipis daw, 'di ba? Na peke. Sige, sasakyan ko na peke yung ipis. 'Di ba? Ngayon nagsumbong sa City Hall. Nung nagsumbong sa City Hall, natural lang na magresponde ang mga taga City Hall. Tama? Sasabihin na naman ng iba dyan, bakit si Diwata lang? Wala eh. Under pa rin ang yun eh. Kahit pa sabihin mo sa iba ay tinatamad. Kay Diwata sumipag bigla yung taga City Hall. Hindi mo rin pwedeng ireklamo dahil trabaho talaga nila yun eh. Kahit pa sabihin mong bias ang taga City Hall, hindi mali na mag-inspeksyon ng taga City Hall. 'Di ba? O mag-inspection ngayon na City Hall. Ngayon, nung in-inspection ng City Hall, ang dami mong lapse. Nakalagay pa nga dito, non-compliance ka pa, wala ka daw permit eh. Ayan oh. Wala pa palang permit, patay tayo dyan. Non-compliance ka. Nakalagay dyan eh. Na-inspection ka ngayon. 'Di ba? Yung mga findings ng yung mga lapses mo at findings ng City Hall ng Pasay, 'di ba? Labas 'yon doon sa naninira sa iyo. May bago kang kakaharapin ngayon na problem. Ito yung sa City Hall. Wala na ito doon sa ipis. Kasi nung na-inspection na ng Pasay City Hall yung may lapses talaga. 'Di ba? May violation kami. Ngayon, hindi mo pwedeng igiit yung naninira sa'yo. Dahil ibang problem yon. Ito, sumanga lang ito eh. Ngayon, yung nanira sa'yo na yun, pwede mong kasuhan yon. Labas na ito. Labas na itong taga City Hall. Kaya nga sabi ng taga City Hall kanina, yung result ng investigation namin, pwedeng gamitin niya laban sa'yo or pwede mo rin gamitin laban sa kanya. Kasi kung pabor kay Diwata yung inspection ng City Hall na wala namang pagkukulang, 'di ba? Wala namang pagkukulang yung establishment niya. Pwedeng gamitin ni Diwata 'yon para idemanda yung ng ipis. 'Di ba? Or halimbawa, napatunayan dugyot talaga yung lugar mo, yari ka, pwedeng gamitin yun nung naninira sa'yo laban sa'yo, men. Ano ba? 'Di ba? Ganun lang 'yon. Teknikalan ang laban kasi. 'Di ba? Kahit pa sabihin na natin na sinadya niyang lagyan ka ng ipis, na-inspection kami eh. 'Di ba? Daming galit sa akin, ang daming gustong pabagsakin yung business ko. So kailangan maging aware din ako na hindi lang ganun-ganun lang kabilis para dahil mayroon na isang tao na nagsabing may ipis kahit hindi naman totoo, patunayan niya muna. Kaya ang mangyayari din dyan, tumawag na din ako ng lawyer ko, magpo-file din kami ng kaso. So kailangan ko din malaman yung pangalan niya para magharap. Kasi hindi lang pwede na ganun lang magreklamo lang ng ganyan eh. So ito naging problem. Bakit hindi mo hiningi ang pangalan niya during nagre-reklamo siya doon sa store nyo? Kasi wala kayong pake. 'Di ba? Hindi nyo inasikaso yung complaints. Akala nyo hindi aabot sa ganyan. May video naman habang nagko-complain si kuya eh. Dapat doon pa lang kinukuha nyo ng pangalan ni kuya. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi kayo sincere doon sa reklamo doon sa restaurant nyo. Ngayon, saka nyo lang kukunin yung pangalan nung gusto nyo nang idemanda. Patingin nga ng pangalan niya, pipicturean ko lang din para mapag-file. May kopya ba? Na-picture na yun. Gusto mo case sa akin, mas maganda sa akin. Ito, mayroon dito nagreklamo
So, Parecibo na yung original sa kanya. yes, nandito yung buong details. So, ito, magharap na lang po kung saan kayo magharap. Kasi kinalawag ko na din to sa lawyer ko. So, ngayon, basta ako, wala akong tinago po sa inyo. Pinakita ko naman po lahat. Masyadong ano si Diwata. Wala namang pakialam ang ano dun eh. Ang taga City Hall dun. Hindi mag-file ka, men. Basta andyan yung result, oh. Magpa-file ka na may ipis yung ano. May ipis yung ano. Tapos ang gagamitin mo evidence yung findings ng taga City Hall na dugyot ka. Madidismiss ka niyan, men. Dito kami nagluluto. Yung kainan namin, nakita niyo naman, daming tao. So, di ba? Parecibo na nabinigyan natin siya na. Opo, sige po. Ganun na lang po. Kasi hindi naman kasi basta sinabi, nasara na kaagad kasi hanap buhay to eh. Ngayon, nakikita ko kasi ang daming naninira sa akin. So, Paulit-ulit si Diwata. Yung ibang video nga, tingnan ko ibang video. Diwata naman eh. Ano ba? Ito, ini-inspect yung ano niya, no? ito yung sir, nakakover sa lahat ng plastic, ilalagay na natin. Kahit panyulan mo yan, panyulan siya, tapos Ayan oh. langaw kasi wala naman dito ipis. Nakita nyo naman, diba? Meron ba? Kahit isang ipis, kung may nahuli kayong ipis rito. Kasi ganito hindi nila na tutusok natin. What if, kaya i-prevent natin, sir. Mas talag. Hindi naman sinasabi na may ipis, may langaw. Pero pinapakita ko lang sa inyo dito na malinis po yung area natin. Masyado defensive si Diwata eh. Wala ngang ipis at langaw during na nag-inspect. Kasi nga, ang ina-explain dito, during preparation, may problem. Na may opportunity na pwede talaga magkaroon ng ipis. At least, pusin natin na pwede mangyari. Dapat lagi ka na ako. O, diba? Dapat lagi nakakover. Ano yung unang sinita ko kanina? Nakabuyang-yang kasi lahat. Diba? Ngayon, si Diwata, ano eh, Hugasan pa yan, sir. Kaliwa lang yan. Hugasan pa yan. Hugasan? Apo. Pag after nyan, hugasan namin, saka natin hugasan yan. So, yun lang naman. Tama yung mga utensils niyo, sir. Anong utensils? Ano ang gamit yung Andyan lahat, halika dito tayo sa labas. Dito lahat ng gamit. Yan, dito may inspection, sanitary. Ito. ay, ano, gusto ko makita yung opinion tungkol dun sa ano eh, dun sa nakabuyang-yang eh. Di ba? Pero ito na yung huling ano eh. Nakikita. Kaya lang, siyempre, hindi ko alam kung ano mga something. Kasi pagdating kasi sa lupa, hindi ko na problema yan kung ano. Kasi ako, pinapinsulan naman ako dito. Nako, patay. Ito na yung Kailangan sinasabi. nila yung para sa akin dito, yung sa... Yung mga hinihingi nila requirements, nabigay ko na. Hindi ko lang alam, mayroon pa yata isang papel na hindi pa nabibigay. Hindi ko alam kung sa lupa ba o ano mga problema nila. Kaya wala pa yung permit. Pero lahat sila ito. Nako, wala pa palang permit, men. Tinan mo, sobra-sobra na yung palugit. Ang tagal mo na yung ano dyan ah. Ang tagal mo na nag-ooperate dyan, men ah. Naku, na-discoveryhan pang wala pang permit, oh. Apply ko na lahat yan. May contract. Wala. Walang contract. Sabi ko na yun kay Mayura, wala kaming contract of lease dito. Mayroon ng tao na magandang loob, pinapayagan niya ako. Dinisclose ko na yan sa City Hall. Ang hinanap sa akin, certification na pumapayag yung nagpapit sa akin dito na magtinda ako. Which is, pinag-provide ko yun. Binigay ko yun sa kanila. Kasi wala kaming contract of lease. Sino ba naman ang ayaw na mawala ng contract of lease, di ba? So kaya lang, siyempre, hindi ko alam kung ano mga something. Kasi pagdating kami sa lupa, hindi ko na problema yan kung ano. Kasi ako pinapinsulan naman ako dito kung ano man yung problema nila doon. tao na rin po ba kayo? Mayroon po. Pest control. Mayroon po nag-aayos. Oo. Tabo, inaayos pa lang yung pest control. Importante yun eh. Tingnan nyo, yung mga supporter ni Diwata, yung favor na binibigay kay Diwata, overwhelming na eh. Overdue na yan, men eh. Actually, ready na po ako kasi pag hinihintay ko na lang din po yung magaling yung permit, yung mga inspection, naka-ready na po ako dito sa lahat. Kaya nga po yung mga kailangan ko dito, provide ko na lahat. So, yun.
Ang hinihintay ko na lang talaga yung advice nila kasi lahat na ng papers na kailangan nila nasa City Hall na po. Ilang buwan na yon na tinatawagan ko Yes sir, ganito. Award din pa kayo sir na mas marami nagtitinda dito na situation sa akin. Sa lugar na to. O yun. Kasi ako sir, ang kwento siguro sa akin dito siguro bago sa inyo no. Bago ako maging negosyante, marami na ako nakikita nagtitinda dito. Yan. Pa dito sir, kasi dati kasada lang ako. Turo na. Nakitaan na ginanito nyo, pero hindi ko kayo na-question doon. Hindi, huwag mong anuhin yun. Yan ang problem eh. Magtuturo ka na naman ng iba eh, di ba? Yan ang problem sa atin. Natural na ikaw na yung pansinin dahil ikaw ang pinakamalaki dyan. Ikaw ang dinudumog ng tao dyan, men eh. Hindi naman threat yung mga maliliit dyan sa, dyan sa labas eh. Tsaka yung pagkukulang sa'yo. Kasi anong nangyari dito, may complainant ka ngayon. May nag-complain sa Pasay, hindi. Hindi mo pwedeng i-contest yan. Ganito kasi yan eh. Nagtuturo na naman si Diwata eh. Bakit yung iba ganyan, di ba? Ang problemahin mo yung sariling problem mo. Halimbawa, ganito, no? Magkakasama kami ni Juan, Pedro, ako, di ba? Pare-parehas kami nag-jaywalking. Or ganito na lang, nagmomotor kaming tatlo. Di ba? Parehas kaming walang helmet. Pare-parehas kami nag-violate. Ngayon, may pumarang enforcer. Nakatakas si Juan at si Pedro. Ako yung naiwan. Di ba? Ako yung huhulihin. Hindi ako pwede. Hulihin nyo rin yun. Hulihin nyo rin. Hindi eh. Nahuli ka rin eh. Na walang helmet eh. Ang problemahin mo yung sarili mo na nahuli ka. Kahit saan tayo makapunta, violation yung ginawa mo. Kaya yung iba hindi hinuli at ako lang ang nahuli, may violation akong ginawa kasi. Di ba, men? Gumaya lang ako. Tapos ngayon, nandito na ako, natayo ko sa dati kalsada lang ako. Yung advice nila sa akin dati kasi nakalsada ako. Siguro naman alam nyo yan kasi laging viral sa labas. Humanap ako ng pwesto para hindi na ako magperwiso sa clearing. Ngayon, may pwesto na ako. Naipag-complain naman ako kasi kailangan daw nito. Sinapit ko naman lahat. May cover yan, nagtataka lang sila. Sinungaling naman sila. May cover daw, nagtataka lang sila. Eh, doon nga kay off-duty accountant nga, oh. Nakabuyang-yang nga, oh. Ano ba, men? Ayan, oh, i-cover mo na yan. Tapos ngayon lang i-cover. Oh, ngayon, sir. Kasi tinataka yan nila kasi for take-out yan. Nakaganito na for take-out daw. Yan yung sinaserve, eh. Diwata naman. Kitang-kita dito kay off-duty accountant, oh, nakabuyang-yang lahat, walang cover, di ba? Laps na naman yan, men. Ano ba? Mayroon yan, sir. Susubuhin natin yan. Wala lang takip. Wala lang Ito, sir, ang concern ko lang din sa inyo para maging patas lang tayo. Hindi lang sana akong tingnan nyo. Marami kasi dito Ay, hindi ganon. Ikaw yung nasa hot seat, eh. 'Di ba? Sa yun umano yung problema. Yan ang madalas eh. Hindi lang ako dapat ang tingnan nyo, hindi lang, 'di ba? Wala pa rin 'yon. Hindi naman titingnan ng ano yan eh, ng halimbawa kung magkakaso ka, hindi naman titingnan yan kung yung iba. Ang poproblemahin mo lang naman yung kaso mo. 'Di ba? Yung kaso mo. Huwag ka magturo ng iba. Ang tagal-tagal na nagtitinda, hindi ko nakita na hinanapan nyo ng permit. Hindi ko nakita na parang ginalit ko sa akin. So hindi ko alam kung anong reason nyo. Pero sana lang sana. Lalo kang mayayari, lalo kang pag-iinitan yan, men, pagka ganyan ka. Hindi ko naman kahit yung question. Ako naman, gumaya na lang din sa kanila. Pero hanggat maaari, obligasyon ko, nakuha lang ng permit. Gumaya na rin. Ang naging problema lang kasi, sir, wait lang. Ang naging problema lang kasi talaga, nakipag-complain naman ako, kaya lang wala pa talaga yung permit. Pero yung mga kailangan na hinahanap nyo sa akin, ay pasa ko naman na. So yun lang naman. Oh yes, kaya nga sir, maraming salamat kasi hindi rin naman ako papayag na basta lang tayo siraan. Patunayan na harapin ko to sa proper value. Tinawag ko na rin to sa legal ano ko din. So yun lang. Sinasabi niyo sir na katulad ng prepare nila yung mga requirements na hinahanap ng city. Yes. Yung sa tubig pa saan yung pinanggalingan to? Lahat po kami dito sir, sabi tulad nga sinasabi ko, lahat is control na ho ba kayo? Lahat ng, ito nga sir, ito na nga. Toilet na ba ho kayong pinaprovide? Toilet. Para sa mga Mayroon po. pwede makita. Mayroon po tayong Yung toilet. basurahan na segregation na separate yung mga Ako, lahat tinignan, pati basurahan. katulad yung may nakita. Grabe, dagit ka, Lunes.
Eh sir, wala pa nga. Hinihintay ko nga kasi talaga, di ba, nag-ano tayo ng permit. Kung anong advice nila na gagawin ko, yung pang-improve ko. Wala pa kasi permit, hindi ko pa nga alam kung kasi bago lang. Kaya nga, kung wala kang permit, igigiit mo daw, hindi ka nag-ooperate, men. Ang tagal na eh. Parang ganito kuya, advice nyo ako kasi wala akong idea eh. Ano ba ang dapat at hindi dapat? Ako, patay ka! Pinapaalam mo pa na wala kang alam sa ganyan, men. Eh, mayayari ka talaga ng complainant niyan. Hindi mo maididepends, hindi mo pala alam yung kung ano yung dapat sa hindi dapat eh. Paano mo kakasuhan yung yung nag-complain sa'yo? Si Diwata kasi madaldal din eh, hindi yung tumanggap na lang ng papel. At yung magrereklamo ako sa lawyer ko, Hindi dapat yung mga ganun hindi na inaano eh. The more you talk kasi yan eh, mayayari ka diyan, men eh. Since na i-publish ito public, pwede itong gamitin laban sa iyo eh. 'Di ba? Tama sa inyo kung kailangan mag-provide, kung ano i-provide ko naman yun eh. Hiningin ko na talaga yung advice kung anong gagawin ko. Kasi ngayon, hindi niya alam pala talaga. Yes. Kasi sa ganito, di ba, kapag ninegosyo kasi, di ba, nasa labas lang ako, kahit lang kami, ngayon lang naman ito lumakas eh. Nung pinapasok ako dito, ilang buwan pa lang to kuya, alam niyo naman siguro yan. Pero marami ako nakikita nagtitinda dito, parang nagtuturo na naman siya sa labas, men. Pero ako naman, ginagawa ko naman yung paraan para makipag-comply ko anong dapat baguhin ko, anong ikaalis ng tindahan ko. Wala namang problema doon. Kung sinasabi nyo, kailangan mag-provide ng basurahan, o kaya, bakit? Ano na yun eh, yung pagpo-provide ng basuran, basic na yun eh. Yung segregation, basic na yun eh. Lalagay namin lahat sa grupo dyan. Lahat ang suggestion namin sa'yo. O yun, wala namang problema. Ayusin natin. Bigyan ako ng advice kasi wala akong alam eh. Hindi puro advice, wala akong alam eh. Ano bang gagawin ko? Kung ano bang ikabubuti para dapat may spokesperson to. Hindi dapat ito mayayari kayo niyan, men. Ano ba? Kung nandiyan kayo, gagawin niyo ako na kuya, gawin mo to. Wala kang tapunan ng basura, gagawin natin yan. Bigyan mo ako ng isa, one by one. Basic yun eh, yung tapunan ng basura eh. Hindi mo ba pwedeng gawing pattern? Kaya napaghahalata na hindi ko yung may-ari ng Quezon City. Yung Quezon City branch kasi organized yun. Bakit hindi mo gawing pattern yung doon? Yung kung paano nagkaroon ng sanitation permit doon. Kulit neto ni Diwata, men. Ako, mayayari ka dito. O, tingnan natin yung yung parang interview dito. Saan na ba yun? Dito na naman si... Tingnan natin to. Magpa-file din ako ng kaso sa kanya. Nakaraan may lumabas na naman daw, may ipis naman daw. Ito na nga. Okay mga true friend, dito nga tayo sa Diwata Pares. Alamin natin kung anong mga problema ngayon nangyayari dito. Ito guys, ang daming tao dito. Yun o. Meron palang nagaganap na kaso. Press conference. Ito guys, nagpapaliwanag kayo si Diwata. Ba't ako magiging guilty? Hindi ko naman ginagawa. Ngayon, patunayan lang nila. Kasi sabi ko nga, madali magsalita. Kahit ako, kaya ko sabihin yan. Kaya kong ganunin. Kahit ikaw mismo nag-interview ka ngayon. Kaya kong sabihin, nagbibigta ka ng droga. Pero paano mo patunayan? Sige nga. Pero may plano ka bang magsampa ng legal na action? Pero men yung sinasabi mo, may proof na nga kaya nga kinomplain sa'yo eh. 'Di ba? May proof namin eh. Ngayon, yung naibigay na sa'yo yung proof na may ipis yung pares na binigay. Ikaw naman, ika-counter mo naman yon, 'di ba? Sabi niyo may CCTV. Pakita mo nga yung CCTV na nakikita siya na naglalagay. Dahil naibigay na sa'yo yung proof na may ipis, napatunayan na namin eh. Ngayon, hindi ka naniniwala, yung claim mo ay hindi totoo. Patunayan, ikaw naman ngayon, nasa iyo naman ang bola ngayon para patunayan na na yung ipis ay nilagay lang doon. Di ba? Mabalik ko ang logic ni Diwata. Sabi guys, may sampahan na ng kaso nagaganap pala. Unang-una, sobrang busy ko na.
Tapos, ba't ako magpapaka-stress sa kanila? Ba't ko po sila atupagin? Ibisi na lang ako sa negosyo ko doon sa mga ginagawa ko araw-araw. So, wala akong panahon sa kanila. Nakaraan may lumabas na naman daw, may ipis naman daw. Ito na nga, kanina nga, hindi ko kasi maintindihan kasi yung mga paninira na yun talaga na ang intention parang gusto talaga ipasara yung Diwata. Gumawa na ako ng hakbang doon. So, yung mama na hindi ko siya kilala, hindi ko alam kung sino siya. So, mayroon siyang identification kasi parang pumunta siya sa City of Health para siraan ako. Sabi ko, patunayan mo, wala naman kami tinatago. At saka nandito naman kanina yung City of Health ng LGU ng Pasay City. Tinignan naman nila, which is sinamahan ko. May lapses ka, wala kang basurahan min eh. Siguraduhin niya lang na mapapatunayan siya kasi magpa-file din ako ng kaso sa kanya. Magpa-file din ako ng... Ano si Diwata? Delusional. Ito ang problem pagka hindi ka nakikinig sa ano eh. Alam mo, nakita kong problem dito, hindi mo kasi pinakinggan yung complainant mo. Iginiit mo na mali siya. Diba? Kaya sa City Hall nagreklamo. Bahala ka dyan. Hindi kayo. Bahala kayo ano, kung anong isip. Pero sa akin, yung mga sinabi ko dito, yun ay sa akin lamang. Diba? So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.